Nagbo-browse ako kanina and I came across this photo. And sabi ko, bakit parang walang anino? Anong meron? Nasaan ang kanilang anino? Ano ba sila? Mga vampira thingy? Oh, teka lang ako ng picture para sa ating. Ay, ano ba 'yun? Okay. Wala talagang anino, madad kuya. Hindi naman Photoshop eh. Well, minsan po may ganito talagang photo na or nape-print or 'di ba? Na na, na nagre-register sa ating phone na wala talagang shadow. Oh, tingnan niyo sa paa ni Ma'am Shikels na apakapayat pero ang butod medyo obvious pa rin. Sabi nga nila edited na raw 'yan, 'no? Hindi masyadong na-edit ang kanyang butod, ha, makinang kasi ang damit niya 'no, may pagka-satin. Pero kung i-observe niyo para lang silang kinrap, si Kuting po yung kind of a trench coat na itim tapos may red na necktie. And si Ma'am Shikels yung naka parang purple. Right? Purple na dress or ano ba yan, magenta, I don't know what color is that. Lilac, whatever, lilac. Oh. Yung may bag, ewan ko sinong kausap nila dyan, siguro OFW or maybe resident ng sa Germany. But, pakita ko lang sa ating main channel na nahihiwagaan talaga ako, ba't wala silang anino? Well, siguro, hindi naman, nangyayari naman po talaga tumalat kuya, lalo na nung panahon na gumagamit pa tayo ng negative, yung film, yung camera na binibila mo ng 12 shots, 24 shots, 36 shots, pinakamarami, mas mahal, di ba? Yung mag-aantay ka pa ng ilang araw, dadalhin mo pa sa magde-develop nun, ganyan, way back, 90s pa yan, 90s and early 2000, di ba? Pero ngayon po kasi na may mga digicam na and may mga phone na maganda ang quality ng pictures, nangyayari pa rin po na ganyan. Paminsan-minsan na ang na-develop na picture o yung na-take nating photo ay wala minsang nagre-register na shadow. Normal naman yan eh. Baka masyadong maliwanag doon na siguro binawasan yung brightness ng photo at nabura din yung anino nung dalawa. Maybe noon time yan pero dapat nga may anino pa rin, di ba? Kahit ang araw nandito sa taas natin, makikita pa rin yung shadow ng katawan natin kahit maliit lang, no? May nagre-register na anino. Pero siyempre sa ano po, kapag pinag-usapan natin yung mga ano ba tawag diyan, parang mysticism and what not, yung mga milagro-milagro thingy, ganyan, yung mga extra paranormal thingy, hindi ko alam kung anong tawag eh. Basta yung beyond the ordinary or something. Kapag wala kang anino, 'di ba ang taano doon parang either kukunin ka na, well, gusto niyo bang kunin na sila? Dali na lang sila sa Hawaii kung di mo sila kunin talaga kunin na permanently. Yeah. So, 'di ba yung mga walang anino, mga vampira 'yan, wala ring reflection sa salamin, gano'n. Mga vampires kasi mga hayok sa dugo 'yan, maninipsip, manunuba. Is this a sign or a premonition of some kind? Tingnan niyo mga kuya, hindi galing sa akin yung photo. It was uploaded by One News 16 hours ago. One News is part of News 5. Basahin ko yung article ha. Dito rin sa photo na ito na pinakita ko. 'Di ba? Saan na yun? Oo. Article to ng One News. Hindi pala masyado malinaw yung cellphone. Yan. Para madumi ang aking fingernails. Anyway. Oh. Sabi ng One News, look! Mahilig sa ganyan eh. Look! President Kuting Lawlaw and First Lady Ma'am Shikels na maliit ang tiyan. Oh, maganda ang sinabi ko, Ma'am Shikels. Huwag mo akong gurgurin, ha? Ma'am Shikels. President Kuting, President, hello. President nyo, pala. President nyo, alam niyo na kung sino, Magellan? Magellan ba? Sorry naman.
President Magellan na lang. Sige, magandang pakinggan. President Magellan and First Lady Sexiness Mom Shikels visited the marker where Jose Rizal... Oh! Ay, oo nga kasi naging girlfriend ni Jose Rizal si Josephine Bracken na isang Aleman, okay? Na isang German, okay? So may marker doon somewhere in Germany where Jose Rizal finished writing Noli Me Tangere. Wag mo akong salingin. Don't touch me. Yun yung unang nobela ni Jose Rizal ng akala ng iba love story yon sa unang babasa pero doon po pinapakita yung kabulukan ng gobyerno ng Espanya sa pamamalakad sa Pilipinas. Ang parang ang naging dating lang po ng Noli Me Tangere sa ibang readers ay 'di ba? Parang love story lang siya ni Maria Clara at Ibarra, parang gano'n. Pero dun mo makikita yung mga abuses na ginagawa ng mga Gobernador Silio, Gobernador General, 'di ba? Kabesa de Barangay. Yung mga opisyales, kabesa. Okay, mga opisyales sa Pilipinas na mga Espanyol. Pero sa tinagal-tagal baga naman, I think 333 years yung naging occupancy ng o yung 'di ba yung pagkaka-conquer sa atin ng Spain. At syempre may mga Pilipino naman na mahal ang ating sariling bayan, mabuti na lang may sarili tayong wika. Although ang tingin kasi po sa mga magagaling magsalita ng Kastila noon, inabot ko yung mga lolo't lola ko, mga tet kuya na marunong magsalita ng ganyan, no? Matatas sa wikang Espanyol. So, parang napaka-elegante nila, napaka-prominente nilang tao, 'di ba? Kapag ang mga ginagamit nilang mga words and phrases at kapag nakikipag-usap ay wikang Kastila, parang siya yung version ng English natin sa henerasyon ngayon. Kapag ang Pinoy matatas sa wikang Ingles, parang ang tingin sa'yo, syala ka or mataas ang pinag-aralan mo. Same thing with the Spanish language noong panahon ng Kastila. And although na-conquer na tayo ng Amerika after niyan and ng Hapon, may mga lolo kami sa tuhod at lola sa tuhod na matatas pa rin dyan. Even yung mga aunties and uncles namin, actually lolo at lola namin, mga magagaling pa rin po sa wikang Kastila. Kasi ang apelyido namin sa father side lalo na ay Espanyol. Okay? May kaunting karamihan naman sa atin may dugong Espanyol eh. Hindi naman tayo talaga pure Malayan or pure Filipino, di ba? Ang iba sa atin may dugong Inchik din at kung ano-ano pang mga lahi. But yeah, oh. So, anyway, doon pala pumunta si na Ma'am Shikels at saka si Pop Shikels nyo sa marker kung saan natapos ni Jose Rizal yung Noli Me Tangere. It was followed by Il Fili, right? Or Il Filibusterismo. Mas matindi yon. Mas matindi yung novel na yun, yung mga revelations noon. Like si Maria Clara po yata ay anak ng isang ni Padre Damaso. Yung bida, yung protagonist sa story, napakamatay ba siya or something? Si Maria Clara. Oh. Ay anak ng pare. Ano ba yung pare? Dapat 'di ba may mga yan, may mga chastity thing eh. Kapag pare ka, dapat may celibacy pala. O dapat hindi celibate ka, hindi ka dapat 'di ba nag-aasawa bilang dedication mo sa simbahang Katolika at sa Christianism and kay Jesus and tingi-tingi. Oh, thank you Ate Rica. Bakit nagkaasawa, nanggagahasa yung pare hanggang ngayon naman po tainted naman ng simbahang Katolika, 'di ba? Galit na galit sila galit na galit ang mga pare, obispo kay Pangulong Duterte kasi nga ine-expose si Pangulong Duterte ang kalokohan ng mga pare up to now. 'Di ba may mga paring may asawa, ang pare kabit, gano'n. Oh, may may pinaslang na pare dahil nalaman ng original na asawa ng babae na ginujugjug ni father. From Bicol region po 'yan. Yung mga sakristan, minumulest siya ng pare. 'Di ba yung may pinopromote pa si Pangulong Duterte na libro, natatandaan nyo? Ano ba yun? Secrets of the Altar of Secrets? Altar ng mga lihim. Wow. Punong-puno ng lihim at may altar na dapat sambahin. Ginoo ko. So, si Rizal po, mga ate at kuya, ay kalabang mortal din ng simbahang Katolika. Alam niyo ba yon?
Binabatikos kasi yung No Limit Tangere nga, yun nga yun. Binabatikos niya ang simbahang Katolika at ang gobyerno na nagpapatakbo sa Pilipinas under Spanish regime. Oh, kaaway na mortal ni Rizal ang simbahang Katolika. Pasintabi sa mga Katoliko diyan, pareho naman tayo, Katoliko rin ako. Pero hindi na ako yung sabihin mong gumagapang lumuluhod sa tuwing nagsisimba at grabe mag-aleluya. Ay, dasal-dasal na lang. Actually, diretso na minsan-minsan. Although minsan tinatapos ko rin yung misa po kapag nagsisimba ako every Sunday, pag hindi ko gusto ang tono ng pare, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ko tinatapos ang misa. Maalis akong simbahan. Hindi ko gusto ang misa eh. Minsan nga hindi na rin ako nag-aano yung Holy Eucharist ba yun? Yung nagkakalawat. Ano kalawat nga? Yung yung communion, right? Holy Communion. Minsan din ako nagaganon. Patawarin. Anyway, kasi hindi ko gusto minsan yung misa ng pare. But anyway, paminsan-minsan pinagtatsaga ako, tinatapos ko. And ikaw, Kuting, ha? Mortal na kalaban ni Jose Rizal yung... may mga sinasabi pa si Kuting din eh. Humbled to have paid tribute, kuning-kuning, sabi niya, to our national hero at... Diyos ko, mga pagiging cliche mo, Kuting, mga drama mo, very much parang by the book, parang walang sincerity, humble daw, nakaramdaw daw siya ng pagpapakumbaba, kuning-kuning. To have paid tribute to our national hero at the Jose Rizal marker in Jagerstrasse, he said in a Facebook post. Pinost pala to ni Hello Kitty. Baka edited na nga tong picture na ito. Kinis-kinis hindi na ganun kalaki ang butchod. Hindi, malaki pa rin eh. The German people graciously welcomed Dr. Jose Rizal over a century ago. Isang millennia na raw. Millennia, hindi naman. Century, ano ba century sa Tagalog? Siglo. Right? Siglo yata ang... Is it? Anyway, century. No, 100 years daw. So, kung 100 years, ngayon ay 2024, subtract mo yung 100, so, well, over a century. Really ba, Kuting? And continue to honor him still at pinaparangalan daw talaga at ginagalang ng mga Aleman si Dr. Jose Rizal. Ay alang nga, nag-iwan naman ng matinding marka si Dr. Jose Rizal sa Pilipinas. 'Di ba kilala siya ang national hero, one of the national heroes sila ni Bonifacio. Ay syempre, ay doon niya natapos yung nobela, doon niya sinulat, tumira siya doon. Sina Rizal po yata parang upper class din sila eh. May kaya ang pamilya ni Rizal sa Kalamba. Sila po ay may mga kiskisan ng palay. Ganon. May mga lupain sila na parang pinapasakahan din, ganyan. So, prominenteng pamilya si Rizal sa Calamba, Laguna. Hello, Ate Pervina, lugar niyo to. Nakaya niyang mag-abroad. Actually po, yung pag-abroad ni Rizal, hindi lang dahil sa gusto niya mag-aral eh. Gumagawa na ng ingay si Rizal sa Pilipinas dahil nga po, siya, isa sa mga nag-excel na estudyante sa mga university dyan sa Manila, and nakikilala na ng mga praile at ng mga nakaupo, di ba? Sino itong Indio na matalino di umano, ganyan-ganyan. Ayaw kasi ng mga hindi lang ng mga praile, kundi ng mga Espanyol na ang mga Pilipino ay edukado, di ba? Ayaw na ayaw nila yan. Gusto nila tayo mga uto-uto, mga mangmang, mga tet-kuya. Para madali tayong bulahin, madali tayong mapasaya sa mga paayuda-ayuda. Ano ba ang apelyido ng pinsan ni Kuting? Di ba, apelyedong Kastila yan? Kita niyo ang pag-uugali? Mukhang namana rin. Sa mga ancestors nila at sa mga lahing Pilipino na nalahian din ng Kastila. So, ito bang pagkawala ng anino ni Kuting ay well, at least yung effect nung picture, di ba, na wala silang aninong dalawa ay parang nandito kayo sa lugar na kung saan ko tinapos yung nobela na yan na matindi ang naging impact sa damdamin ng mga Pilipino ha. Pues baka na nakita ni Rizal na nandun si Hello Kitty. Tingin mo, Kuting, yung sinasabi mo you're humbled, masaya ka na napuntahan mo itong lugar na tinigilan ni Rizal in Germany. Tingin mo masaya si Rizal sa'yo, Kuting? Are you high right now? I'm asking. Are you high?
Is this a premonition na hindi masaya si Rizal? Kasi hindi maganda yung resulta ng picture mo eh. Ano pinagagawa mong milagro dyan? O, maisingit ko lang dito since hindi ko na ma-discuss na, di ba? Iba yung topic natin mamaya. Maisingit ko lang kung hindi ko ma-discuss mamaya. O, eto ha, balitang-balita po, aabot daw ng 220 billion ang nakamit na investments ni Kuting sa Germany. Oh, yan. Pagpunta niya ng Germany, balitang-balita ngayon na umaabot ng 220 billion ang pledges. Oh, may pangako ang mga nakakausap niya in Germany ng pledges. May pangako na mag-i-invest sa Pilipinas. Oh, pledges, puro pledges. 93% pledge lang yan. Ang 7% lang malamang ang matutuloy. So, nasasayang talaga ang pera natin. Kunan ko lang ng picture for the Mawinians sa ating backup channel. Ito ang mga pledges mo, Kuting, mga pangako na hindi naman yan matutupad. Sabi nga po, para naman hindi nakakahiya or hindi, 'di ba, hindi maka-offend yung mga kinakausap ni Hello Kitty sa kung saan-saang bansa siya namamasyal, ay yan yung way nila of saying na, okay, I'll think about it. Pag-isipan namin, sige, bilyones, sige, mag-invest kami sa bansa nyo. Ngayon, Kuting, sino mag-i-invest sa bansa natin? Kung ang mga nginangal-ngal mo, at ito nga, nginalngal mo to sa Germany, ito yung mga milagrong pinagagawa mo eh. Mukhang hindi naman pledges ang ipinunta mo dyan, well, at least may mga nangangakong kasi Pangulo ka ng Pilipinas, alam nga namang, di ba, hindi ka bigyan ng magandang balita ng mga kausap mo, di ba? Etchos-etchosin ka na lang. Sige, kasi po ang Germany, mga dad kuya, huwag niyong kalilimutan, pero nagdi-industrialize na daw sila yan eh. Industrialized nation ang Germany. Well, this is just to my stock knowledge ko lang. Nandyan po yung mga magagandang paggawaan ng sasakyan, right? Mga Audi, gano'n, kung ano pang mga Volkswagen, mga ganyan. Nandiyan din yung paggawaan ng magagandang relo, mga kilalang brands ng mga apparel, di ba? Yung H&M is in Germany, Adidas, at kung ano-ano pa. Oh, ano pa yung nandyan? Kilala ang Germany sa quality ng mga products nila, kaya sila mayaman. Nagmamanufacture sila. So Kuting, nandyan ka rin lang sa Germany, huwag kang magdadadrama dyan sa Mark ni Rizal sa Germany kung saan siya tumira at natapos yung nobelang yan. Huwag kang magdadadrama, huwag kang mang-etchos-etchos dyan. Matuto ka sa 'di ba, sa success ng Germany when it comes to manufacturing and whatnot. Sila ay producer. They produce product. They export. Ang ginagawa mo sa Pilipinas, Kuting, ginagawa mo tayong very much consumer, bili ng bili, import ng import. Ang dami nating sakahan, kailangan lang nating tulungan ang mga farmers na dumami ang ani, hindi tayo magugutom, gusto mo bili ng bigas abroad. Bakit gusto mo ng imported? Sukang-suka ka sa local products? Oh, matuto ka sa Germany. Ang ganda ng ekonomiya nila because they sell, they produce, they export, nagbebenta. Nandyan ka na rin lang naman, huwag ka magdadadrama dyan. Siguro aalibad Kuting, kung mababasa ko lang at, di ba? Kung nakikita lang ni Rizal ang magiging interview, kalibad-bad naman itong presidenteng ito. Oh, baka pagpa-picture lang din. Ano ba, kumusta? Si Rizal ba yung nagsabi na ang totoong kalaban? No, it was General Luna po yata. Ang totoong kalaban ng mga Pilipino ay kapwa nila Pilipino. Di ba? The real problem of the Filipinos are the Filipinos themselves. Tayo rin ang problema ng bansa na ito, tayo mga Pilipino, kasi wala tayong pagkakaisa, kanya-kanya tayo ng vested interest, di ba? Mga selfish, lalo na kayong mga politiko, lalo na kayo. Kasi kami, kahit paano, may compassion pa kami sa kapwa namin. Kapag may nakakita kaming nagugutom, nahihirapan, handang tumulong, may bayanihan spirits kami. Kilala naman tayo dyan. Kayo mga politiko, nilamon na kayo ng sistema. Gusto nyong baguhin ang sistema, pabor lang sa inyo. Diba? Lalong mabubulok ang sistema sa pagginagawa nyo. Kaya ang problemang dinanas ni Rizal noon, na ang mga Pilipino ay sambang-samba sa mga Kastila, Kuting, problema pa rin ang Pilipinas hanggang ngayon. Sambang-samba ka kay Uncle Sam or sa anemika. In fact, pinayagan mo silang maglagay ng base militar dito, kaya dapat ka lang talagang mawalan ng anino. As a sign na vampira kayo,
Sinasaid niyo ang dugo ng mga Pilipino, gala kayo ng gala, gutom ang mga Pilipino. Agree ba kayo? Oh, hindi lang kayo mga vampira. Ay, hayok. Yan siguro yung message ng photo. Nandito kayo sa lugar na, 'di ba? For sure memorable kay Rizal yung lugar na yan. Eto ka, wakang anino dito. Hindi to edited yung photo mga kuya. For some reasons ganyan yung naging effect, 'di ba? Oh. Ano kayang nararamdaman ni Rizal na nagagamit pa siya sa mga pambobola ni Kuting, hangang-hanga daw siya kay Rizal, utot-utot. Gumawa ka rin ng ikahahanga ng ibang bansa, Kuting. Hindi yung papogi-pogi yung dinalaw ko yung lugar ng ng ating hero. Bakit? Magiging hero ka ng Pilipinas? Paano? Ay wala, 2 years ka na, wala ka pang nagagawa. Ako, hindi namin ramdam, tas mga pledges na mga pautot-utot mo, nga pala anyway, mapapahaba tayo, no? Kasi doon, yun nga, naipakita ko sa inyo kanina, na ang sinasabi ni Hello Kitty dito ay, nagsasalita kasi siya sa Germany, mga kuya. Meron daw rising potential for outright conflict with China. So, ibig sabihin, napipinto ang giyera sa Pilipinas. Magiging hero ka, Kuting, kung ibabala mo ang sarili mo sa kanyon, kasama ng iyong, ewan ko, baka kasya naman sa kanyon yung malaking tiyan ng, kasya kaya? Ibala ka sa kanyo kung gusto mo makipaggiyera o para maging hero ka. Tama ba mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.